Alexa's POV. Kasalukuyan pa rin kaming kumakain. Nang makatanggap ako ng message mula kay Lucas. Where are you? Fast food sa mall, kumakain. Sino kasama nyo? Lumangon-lingon ako sa paligid. Napaisip ako kung may nakasunod ba sa amin, dahil alam naman niyang kami ni Selena ang magkasama, pero parang sigurado si Lucas, na may kasama pa kaming iba, at may palagay akong alam din niya na si David iyon. May problema ba, Alexa? Tanong ni David na lumangon-lingon din. Wala naman, naisip ko lang na ang dami talagang tao ngayon. Oo nga pagsang-ayon niya, bago ako tumingin ulit sa aking cellphone. Why are you not answering? Sorry, may kinausap lang. Si David nandito kumakain rin. Pero aksidente lang ang pagkikita namin. Kailangan ipaliwanag agad, at baka kung ano pa ang isipin ni Lucas, mahirap na. Sobra pa namang seloso nito. What is he doing there? Anong oras kayo uuwi? Nagyayaya pa si Selena. Pinapauwi mo na ba ako? Matagal bago si Lucas nag-reply, na tila iniisip pa kung ano ang itutugon niya. Well, kung papauwiin niya ko ay okay lang naman sa akin. Mas gusto ko naman syempreng makasama siya kaysa kay David. Kahit na excited akong makasama rin ang aking kaibigan, ay number 1 pa rin syempre si Lucas sa puso ko. No, enjoy ka lang kasama si Selena, but be careful, okay? Okay, I love you. Napangiti ako dahil doon, at mabilis naman akong nag-type kasi siguradong hindi niya magugustuhan, kung hindi ako magre-reply. I love you too. Muli kong isinilid ang aking cellphone sa maliit kong bag, bago hinarap na muli ang dalawa. Mukhang nag-e-enjoy si Selena sa pakikipag-usap kay David, kaya naisip ko na baka may gusto ito sa binata. Hindi na rin naman masama, dahil nga mukhang mabait naman ang pulis. Isa pa, gwapo ito at matipuno, at siguradong maraming magiging karibal ang kaibigan ko kung sakali. Samahan mo na lang kami sa paggagala, David. Nagulat ako sa sinabi ni Selena. Napatingin sa akin ang lalaki, na tila hinihingi ang opinyon ko. Nakakahiya naman kung tatanggi ako, kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya, at tumango, kasabay ang pagdarasal na sana ay busy ito. Kung okay lang sa inyo, bakit hindi? Sambit ng lalaki na ikinaubo ko. Okay ka lang, Alexa? Ha? Oo, nasamid lang sa soft drinks ang lamig kasi. Nagdahilan na lang ako, at baka sumama ang loob ni David, napakabait pa naman niya. Magpapaliwanag na lang ako kay Lucas mamaya, kung sakaling makarating sa kanya ang insidenteng ito. So, paano? Saan ba ang punta nyo after this? Tanong ni David. Mag-e-enjoy sana kami, doon sa bagong bukas na bar. Mabilis na lumipad ang tingin ko sa aking kaibigan, nangiting-ngiti naman kaya nahampa ko siya sa kanyang kamay. Araoy, bakit? Nagtatanong ka pa alam mong pulis si David, tapos yayayain mo doon sa bar. Bulalas ko na ikinatawa naman ng lalaki. Sabay pa kami ni Selena na napatingin sa kanya, natakang-taka ang mga itsura. Hindi naman porket pulis ako ay hindi na rin ako pwedeng magpunta sa ganong lugar. Talaga? Gulat kong tanong. Ang akala ko ay hindi nagpupunta sa ganong lugar ang mga government employees. Natawa ng malakas si David. Napaka-naive mo talaga, Alexa. Pero okay lang yan, at least hindi mo nakikita kung gaano kasama ang mundo. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya, at hindi ko rin makita ang connect nun sa bar. Pero dahil sinabi niyang okay lang na magpunta siya doon, ay kasama na nga namin siyang pumasok sa bagong-bagong bar sa bayan. Alas 7 na sa aking cellphone, at papasok naman kaming tatlo. 19 na kami ni Selena kaya naman pinapasok din kami, isa pa, may kasama kaming pulis. Wala kaming kamalay-malay, ay kilala pala si David sa bar, at sa buong bayan. Sinabi lang ng waiter na nagdala sa amin sa isang bakante pang table. Hindi pa ganon karami ang tao, kaya hindi pa rin maingay. Although may tugtog na talagang mapapaindek ka, ay nanatili naman kaming nakaupo sa aming mga upuan. Maigi na rin nakasama namin si David, dahil hindi kami mapapaano ni Selena. Iba rin kung malasing na ang mga customer dito, pareho pa naman kaming babae, at hindi nga sa pagmamayabang ay pareho ring maganda. Nag-order kami pareho ni Selena ng beer, habang nakatingin lang sa amin si David na nakangiti. Anong nakakatawa?
Tanong ko, sigurado kayo na iinom kayo ng beer? Tanong niyang nakataas ang mga kilay. Kaysa naman orange juice ang inumin namin dito, o kaya gatas. Singit naman ni Selena na iling-iling. Ikaw, ano ang sayo? Tanong ko, wala. Nagkatinginan kami ni Selena dahil sa sinabi niya. Wala. Tanong ko ulit, hindi ako pwedeng uminom, dahil magdadrive ako. Hindi ko naman kayo pwedeng hayaang umuwi ng nakainom, at baka kung ano pa ang mangyari sa inyo sa daan. Grabe, sobrang gentleman mo David. Tili naman ni Selena, kaya hindi ko mapigil ang paikutan siya ng aking mga mata. Naisip ko tuloy na talagang may gusto siya sa pulis. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumalik ang waiter, na dala-dala na ang aming order. Nagpadagdag si David ng fries at nachos, dahil mamumulutan na lang daw siya. Nagsimula na kaming uminom habang nagkukwentuhan, at na-realize ko na talagang mabait si David. Marami pa pala siyang hindi na kwento sa akin noong nag-dinner kami. Napag-alaman ko na sobrang yaman pala nila. Kung titingnan, kahit na mukha siyang may sinasabi, ay hindi ko rin akalain na anak siya ng isa sa pinakamayaman sa bansa. Mag-aalas 9 nang yayain ako ni Selena na magsayaw. Pero dahil sa parehong kaliwa ang mga paa ko, ay tinanggihan ko iyon. Kaya siya na lamang ang tumayo at nagpunta sa gitna, at nakihalubilo sa iba pang nagsisisayaw. Kami naman ni David ay naiwan sa aming kinauupuan, pero ako ay nanatiling nakatingin sa direksyon ng aking kaibigan, dahil baka kung ano pa ang gawin niya. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Tanong ni David, dahilan upang mapatingin ako sa kanya. Medyo malakas na ang tugtog, dahil marami na rin ang mga tao, kaya medyo malakas na rin ang aming mga boses. Okay naman, tipid kong sagot. Ayaw ko nang mag-elaborate dahil parang ang hirap mag-usap sa ganitong klaseng lugar, na kailangan pang magsigawan. I think kailangan nyo nang umuwi. Bigyan lang natin ng konting oras si Selena para mag-enjoy, tapos ay ihahatid ko na kayo. Nakatingin si David sa kanyang wristwatch, habang sinasabi iyon. Siguro ay nag-aalala siya para sa aming magkaibigan. No need, sabi ng baritonong tinig. Sabay pa kaming napatingin ni David, sa pinanggalingan ng may kalakasang boses, at alam na alam ko kung sino ang nagmamay-ari nun. Ako na ang maghahatid sa kanya. Tumingin sa akin si David, bago tumingin ulit kay Lucas. Magkakilala na kayo diba? Sa restaurant. Kilala ko na siya. Putol ni Lucas sa sasabihin ko. Seryosong seryoso ang mukha niya. Habang hindi inaalis ang tingin kay David, at ganun din naman ang binata. Lucas, right, sabi ni David ngunit hindi naman siya tinugon ng aking boyfriend. Si Lucas na lang ang maghahatid sa amin, David. Maraming salamat sa offer mo, nakangiti kong sabi, kasabay ang pagdating ni Selena kasama si Lester. Tingnan mo bes, sinusundo na agad tayo. Kasama naman natin si David, at sigurado akong ihahatid niya tayo, kaya mamaya na lang tayo umuwi. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Nakakahiya kay David, Selena. Hindi. Okay lang yun sa kanya, di ba David? Pagpupumilit naman ng kaibigan ko, sabay upo sa tabi ng upuan ng lalaki. Oo naman, walang problema iyon. Kaya nga hindi ako uminom di ba? Kita mo na. Sagot naman ni Selena, kaya napailing-iling na lang ako. Si Lester naman ay napansin kong parang nagtitimpi ng galit. Siguro ay dahil natangay pa siya ni Lucas dito, imbes na nagpapahinga na. Pasensya ka na talaga David, mukhang senglot na yang isang iyan. Huwag kang mag-alala, kami na nila Lucas, ang baalang maghatid din sa kanya. Are you sure, Alexa? Oo naman. Mabilis kong sagot na may kasama pang pagtango. Okay, if that's what you want. Nagngitian kaming dalawa, at balak na sanang bayaran ni David ang in-order namin, nang pigilan siya ni Lucas. I'll take care of it as well, ang walang kenja tingiting sabi niya. Okay, then thank you, and I'll go ahead. Sabi na lang ni David, bago tumingin sa akin at ngumiti, na akin namang sinuklian. Natural lang ang kilos ko, para makampante siya na wala namang gagawing masama sa amin ni Selena ang dalawang lalaki. Hanggang sa tumalikod si David sa amin, ay nakasunod pa rin ako rito ng tingin, kaya naman nagulat na lang ako nang biglang bumulong sa akin si Lucas. You keep on looking at him, gusto mo bang sumama sa kanya?
Panyanayuan ako ng balahibo dahil sa tanong ni Lucas. Selena POV. Ihahatid naman kami ni David nagmamaktol kong sabi habang naglalakad kami ni Lester, papunta sa sasakyan. David ka dyan, close kayo. Tanong niya na mukhang galit. Sir David at magpo at opo ka, dahil matanda sa'yo yon. Sus, ikaw nga Lester lang tawag ko mas mukhang matanda ka pa kay David. Bigla siyang tumigil sa paglalakad, kaya naman napatigil din ako at tinignan siya. Huwag mong sabihing wala kang susi. Umuwi kang mag-isa mo, iyon lang at malalaki ang ginawa niyang paghakbang papunta sa sasakyan, habang naiwan naman akong tulala. Anong nangyari doon? Umuwing mag-isa, di umuwing mag-isa, akala niya naman hindi ko kaya. Bubulong-bulong kong sabi sa aking sarili, pagkatapos kong tumalikod papunta sa sasakyan. Anong akala niya, hindi ko kayang umuwing mag-isa. Ang hirap sa tumatanda, masyadong nagiging moody. Ang hirap pang spelling in, tapos ayaw naman sabihin ng diretso kung ano ang ipinuputok ng butya niya. Bigla akong napahawak sa aking ulo, nang makaramdam ako ng bahagyang pagkahilo. Hindi naman ako madaling malasing, at kaya ko naman talaga ang sarili ko. Nagiging bilog pa nga kaming magkaklase. Nakarating na ako sa sakayan, at naghihintay ng jeep habang pinapapak ng lamok. Naman sige tuloy ang pagpadyak ko, para lang lamubay sila. Kaya lang ay sobrang maapil yata ako sa paningin at panlasa nila, kaya ayaw din tumantan. Kung bakit naman kasi nag-miniskirt pa ako. May ilang minuto na akong nakatayo, ay wala pa ring jeep na dumadaan at kahit na tricycle. Nangangalay na rin ako sa pagkakatayo, kaya naman nakaramdam ako ng inis sa matandang Lester na yon. Imbis na ihahatid na ako ni David, ay sumingit-singit pa sila ni Lucas. Well, okay lang naman, kaya lang ang walang hiya at pinabayaan ako. Nagpupuyos na talaga ako sa galit, nang biglang may lalaking tumabi sa akin na ikinagulat ko. Paglingon ko ay si Lester pala. Inikutan ko lang siya ng aking mga mata, saka sinimangutan sabay talikod. Halika na, sabi niya pero deadma lang dapat tayo. Huwag tayo paapekto sa kanya. Halika na sabi, ulit niya, ngunit hindi ko pa rin pinansin. Akala yata niya ay makukuha niya ako ng ganon-ganon lang. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay, at iharap sa kanya. Nakatingala ako sa kanya, at nakayuko naman siya sa akin, habang magkahinang ang aming mga mata. Bakit parang nakakakilig ang ayos namin? Araoy! Naisigaw ko nang bigla na lang niyang pisilin ang tungki ng ilong ko. Ang tigas ng ulo mo, isang salita ko lang dapat ay sumunod ka na. At bakit naman, Aber? Tatay ba kita? Dumukwang siya ng dahan-dahan, kaya naman nai-address ko ang aking ulo ng dahan-dahan din. Hindi ko gustong maging anak ka, sabi niya. Nakaliyad na ako dahil sa pag-address, nakalahating katawan lang pala ang naigalaw ko, dahil nasa likod ng bewang ko ang isang kamay niya. Bakit? Dahil gusto ko anakan ka. Hindi ako nakaimik at napalunok na lang ako. Kita ko ang paggalaw din ng Adam's apple niya, kaya sigurado akong nararamdaman niya, ang kung ano mang nararamdaman ko ng mga oras na ito. Now, aalis na ba tayo? O gusto mong dito kita bigyan ng anak? Hoy! Tumigil ka nga! Sigaw ko sabay unat ng aking katawan. Nakatingin lang siya sa akin, habang pinapaypayan ko ang aking sarili, gamit ang aking mga kamay dahil parang biglang umalinsangan ang panahon. Grabing apektado ako nang sinabi niya. Kinuha niya ang kamay ko, at pinagsalikop ang aming mga palad, saka siya nagsimulang lumakad. Sumunod ako syempre, magkahawak kamay nga kami Ano ba naman tong utak ko? Oo. Pinagbukas niya ako ng pintuan ng kanyang sasakyan, at isinara rin iyon matapos kong makapasok, bago siya lumigid upang pumunta sa driver's seat. Your seatbelt. Napatungo ako at saka hinagilap ang seatbelt para ikabit, ngunit para akong natangga na hindi ko may sayet-sayet iyon. Nenas na yata ang matanda, at hinawi ang kamay ko at siya nang nagkabit. Ang galing mo namang mag-shoot. Tinitigan niya ako nang nakakunot ang noo, at saka ko lang naisip, na parang double meaning yata. Selena, pag-shoot ko sa'yo sisiguraduhin kong ididribble ko ng walang humpay, hanggang malaspag yang ring mo, ano ba ang inisip mo? Ang bata-bata ko pa Mabilis kong sabi, pero napakahina lang nun.
Sabihin mo lang Selena, hindi kita iuuwi sa inyo. Hindi niya inaalis ang pagkakatingin sa akin, at ganun din naman ako. Dahan-dahan, lumapit ang kanyang mukha, at naramdaman ko ang pagdila niya sa gilid ng aking lobby. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko, at bigla ko ring dinilaan ang part na dinilian niya. Dahil naka-seatbelt na ako, ay hindi na ako makagalaw ng maayos, habang siya ay malayang nagagawa ang gusto. Nagpatuloy ang aming paghahalikan, at nagulat na lang ako nang bigla akong iangat ni Lester, at naiupo sa kanyang kandanggan. Yung click, na narinig ko pala, ay mula sa seatbelt na nakalas na. Paano niyang nagawa iyon nang hindi ko man lang naramdaman? Ngunit wala na akong pakialam doon, dahil ang buong katinoan ko ay na kay Lester, at sa ginagawa niya sa akin. Inilislas niya ang aking crop top, at saka inilusot ang kanyang mga kamay sa kanya. Hinagod-hagod ang aking tagiliran. Ang mga bibig namin ay patuloy lang sa pagpapapasasa sa isa't isa, at sigurado akong ang amoy alak na naaamoy ko ay mula sa aking hininga. Bigla akong napatigil sabay layo ng bahagya. What's wrong? Tanong niyang nakakunot ang noo. Tinakpan ko ang aking bibig, dahil bigla akong nahiya. Bakit? Tanong niya ulit ngunit hindi ako sumagot, at nanatiling nakatakip ang isa kong karmay sa aking bibig. Singhap ko sabay hawak sa magkabila niyang balikat, nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking harapan. Tell me what's wrong, Selena, bad breath ako. Bigla siyang tumawa, matapos kong sabihin iyon, at syempre natigil din bigla ang paghagod ng daliri niya sa akin. Gusto ko ang amoy ng hininga mo, nakakalasing. Hinalikan niya ako ulit pagkasabi niya nun, at tinugon ko na lang siya, nang maibuka ko ang aking bibig, matapos kong mapasinghap na muli. Alexa POV. Matapos kong masiguro na si Lester na nga ang maghahatid kay Selena, ay umuwi na rin kami ni Lucas, na sobrang seloso. Hindi ako pinapansin at kinakausap, ngunit ang kamay naman ay nakapulupot sa baywang ko, simula nang umalis kami ng bar hanggang ngayong nakapasok na kami sa aming silid. Ayaw mo ba talaga akong kausapin? Tanong ko. Bakit hindi ang pulis na yon ang kausapin mo? Sus, napakaseloso. Tiningnan ko lang naman, dahil parang nakakahiya na nag-effort siya na bantayan kami ni Selena sa bar, tapos ay paaalisin lang namin basta. Bakit kasi kasama nyo pa siya? Inalok siya ni Selena, at nag-oo naman siya. Ayaw ko namang sabihin sa harapan nila na hindi mo magugustuhan ang ganon, dahil ayaw kong isipin nila na napaka-possessive mo. Possessive ako sa lahat ng pag-aari ko, baby. Hinagod ni Lucas ang aking pisngi nang sabihin niya iyon. Alam ko naman, kaya nga sinabi ko pa rin sa'yo na kasama namin siya, para hindi ka mag-isip ng kakaiba. Huminga siya ng malalim, at ngumiti, at saka ako binuhat at ibinagsak sa kama. You're forgiven, but it doesn't mean na hindi mo matatanggap ang kaparusahang nararapat sa'yo. Pagkasabi niya nun ay dinaluhan na niya ako sa kama, at nagsimula ng ipataw sa akin, ang pinakamasarap na kaparusahan, na kahit sino ay gugustuhin matanggap. Maganda ang naging takbo ng aking buhay, pati na rin ang kay Miko. Kapag nag-uusap kami ay madalas niyang sabihin na nag-aaral siya ng mabuti, at hindi naman siya pinapabayaan ni Lester. Normal na rin ang lahat, ngunit umiikot pa rin ang maghapon ko sa online class, at sa trabaho. Ilang beses na akong kinulit ni Lucas na tumigil na sa pagtatrabaho, since malinaw na sa amin ang lahat, at siya na ang bahala sa aming magkapatid. Kaya lang ay hindi na rin ako pumayag, dahil iyon na lang din ang chance ko, na kahit papaano ay makalabas. Hindi naman sa ayaw kong nasa bahay lang, pero nasanay na rin kasi ako na kumikilos. At kung hindi ako magtatrabaho, ay wala na talagang iba pa akong gagawin, kung hindi ang tumihaya dahil ayaw nga rin akong pakilyusan ni Lucas sa bahay. Alexa, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Tanong ni David nang makita akong papasok ng police station. Kasama niya ang lalaking kasama niya sa mall, noong ma-hostage ako habang palabas naman sila. Ikaw talaga ang sadya ko, nakangiti kong sabi. Wala si Lucas, at babalik pagkalipas ng 2 araw pa, kaya naman napagdesisyonan kong puntahan si David, para alamin kung may balita na sa kaso ng mga magulang ko. Bakit hindi ka tumawag or nag-text muna? Buti na abutan mo ako. Aalis ka ba? Okay lang, pwede naman ako bumalik sa ibang araw.
Kasabay nun ay kinalabot siya ng pulis na kasama niya, at sumenyas na mauna na siya. Tumango naman si David bago ako sinagot. Hindi, halika na, alam ko naman ang ipinunta mo rito. Ngumiti ako sa kanya, at saka naglakad habang sinusundan ko siya, hanggang sa makarating kami sa isang lamesa, na palagay ko ay kanya. May kinuha siyang folder sa drawer, at iniabot sa akin. Lion pa lang ang napag-alaman ko. May kaso din kasi akong sinusubaybayan, kaya hindi ako makafocus dyan. Kinuha ko ang folder at binuksan iyon. Para siyang report at binasa ko. May mga larawan ng sasakyan na nakasama, pati na rin ang sa mga magulang ko. Mukhang mayaman ang suspect, kaya siguro mabilis na nakatakas. Pero huwag kang mag-alala, dahil hindi ako titigil, hanggat hindi ko nahuhuli kung sino man siya. Maraming salamat, David. Hindi mo naman kailangang e-pressure ang sarili mo, dahil matagal naman na itong kaso. Yung malaman ko lang na kahit papaano, ay may chance na mahuli na talaga ang kung sino mang dahilan, ng pagkamatay ng mga magulang ko ay sapat na. Kaya kung maghintay, kahit na gaano pa yan katagal, kung mabibigyan naman ng hustisya ang mga magulang ko. Salamat din sa tiwala mo, Alexa, nakangiti niyang sabi. Dahil alam ko na kailangan niyang umalis, ay ako na rin ang nagpaalam sa kanya. Nagpresenta naman itong ihatid ako sa restaurant, ngunit tumanggi na rin naman ako, dahil baka makarating pa kay Lucas ay mahirap na. Oy, walang date? Tanong ni Cecil na tinawanan ko lang. Sobra talaga sa panunokso ang babaeng ito. Pero okay na yun kaysa naman sa madalas na akala mo, ay pasan niya ang problema ng bansa. Wala, kaya tigilan mo ang panunokso sa akin, nakangiti kong tugon. Pero teka, bakit nandito ka? Di ba off mo ngayon? Nakipagpalit ako kay Benedict, may pupuntahan kasi ako sa Friday night. Tumango-tango na lang ako sa sagot niya, at hindi ko na masyadong inisip, dahil nangyayari rin naman sa akin ang ganon, at sa iba pang kasamahan namin. Sabay na kaming pumasok sa loob, kahit na hindi pa namin time. Okay lang yun dahil mabait naman ang amo namin. Tumulong muna kami sa kitchen, dahil talagang patayan ang trabaho roon. Nakakaawa din ang mga nandoon, dahil na rin sa init lalo na yung nasa grill lang. Sa hagasin ako pamwesto, at nakita kong nangiti ang mga nandoon. May event kasi sa kabilang parte ng restaurant, bukod pa sa dining area, kaya dapat lang na mabilis ang bawat kilos. Buhay na buhay ang lahat, bakit hindi kong sandamakmak ang customers namin ng araw na ito? Pero ang lahat ng pagod ay napapawi rin naman, dahil naiisip namin ang bonus na pwede naming matanggap mula kay Sir Sandy. Punas dito, punas doon ang ginawa ko. Pag may tumayo sa isang table, ay may kasunod agad. Yes. Nakakapagod, pero aminin naman natin na kapag maraming customer ay napakasarap sa pakiramdam rin. Coming. Sabi ko naman rin, at lumakad na papunta sa customer at kinuha ang order nila. Siguradong malaki ang tip namin ngayong araw, dahil sa dami ng customers at ang event sa kabilang side, ay mukhang mayayaman rin. All in all ay naging super saya, at productive ng maghapon ko. Pakiramdam ko ay para akong ibong nakakawala sa hola. Nagawa kong pumunta ng presinto, at magtrabaho ng maayos na wala man lang kahit na anong naging aberya. Tapos na ang lahat at uwian na namin. Nagtitext ako kay Lucas, habang nagsasasara ang mga kasamahan ko bago sila nagpaalam na isa-isa. Hello, nakangiti kong sabi kahit na hindi naman ako nakikita ni Lucas na siyang tumawag. Done. Oo, pauwi na. Gusto kong malaman kung kumusta ba siya, kaya hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko, dahil boyfriend ko naman na siya. Ikaw. On my way to the hotel. Kakatapos lang din ng meeting ko with my lawyer. Narinig ko ang pagbuga ni Lucas ng hangin, bago nagpatuloy. I miss you, baby. I miss you too, Lucas. Para sa akin ay okay yung nasasabi namin sa isa't isa, kung ano man ang nararamdaman namin. Kaysa pareho kaming manghula. Isa pa, mas napapakita namin yung pagmamahal namin sa isa't isa, na wala akong makitang dahilan para pigilan pa iyon. Nagsimula akong maglakad sa unahan lang ng restaurant, kung saan nandoon ang mga dumadaang sasakyan, nang biglang hamarang si Martina. Baby, are you still there? Narinig kong tanong ni Lucas, ngunit nasa babae ang atensyon ko, na ngayon ay papalapit na sa akin habang nakangisi.
Mukhang masaya ka ah, sabi niya. I heard your parents died in an accident. Bakit niya inalam ang bagay na yon? Hindi ba ako tatantanan ng babaeng ito? Hindi ko alam kung anong halaga noon sa'yo. Tumawa siya ng malakas bago nagsalita. I will let you know kung sino ang suspect, but you have to leave Lucas alone. Ano daw? Nang dahil sa lalaki, ay mag-e-effort siyang lutisin ang kaso ng mga makyulang ko. Sa tingin mo ay hindi ko kayang gawin iyon? Tanong ko. Sa tingin mo din ba, ay mabilis lang malalaman ng pulis na yun ang lahat ng kailangan mong malaman? Tanong din niya. I am offering you a deal, at nasa sayo na kung tatanggapin mo. Walang imposible sa akin, Alexa. So leave Lucas, and I will hand the suspect to you. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Mahal ko ang mga magulang ko, at ang maparusahan ang dahilan ng kanilang kamatayan ang gusto kong mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, ay papakawalan ko ang taong mahal ko para doon. Pwede akong tulungan ni Lucas kung lalapit ako sa kanya. Pero ayaw kong isipin niya sinasamantala ko ang damdamin niya. Manigas ka, Martina. Hinding-hindi ko iiwan si Lucas, kahit na anong mangyari. Nakalimutan ko. Nang hawak ko ang aking cellphone, kung saan nasa kabilang linya si Lucas. Oh, really? Believe me, iiwanan mo siya, kapag natuklasan mo na ang lahat. Iyon lang at iniwanan na niya ako. Biglang may pumarad ang kotse, kung saan siya sumakay. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hindi ako mapakali dahil sa mga salitang iniwan sa akin ni Martina. Gusto ko pa siyang habulin, at kausapin, nguit sa paraan ng pagkakangisi niya, ay sigurado akong hindi niya sasabihin, or ipapaliwanag man lang kung ano ang ibig niyang sabihin. May lead ba siya sa pagkamatay ng mga magulang ko? Kinailangan pa talaga niyang alamin iyon, para lang iwan ko si Lucas. Oo nga at may mga koneksyon siya, at ang pamilya niya, pero hindi ibig sabihin nun ay accurate, ang mga impormasyong nakukuha niya, right? Ipinilig ko ang aking ulo, dahil sa kakaisip nun. Nasa online class ako, at noong isang gabi pa kami nag-usap, kaya dapat ay iwaglit ko na sa utak ko ang kung ano mang ideyang, pilit na nagsusumiksik sa isipan ko. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Pasalamat talaga ako, at napagtagumpayan ko naman na matapos ang klase ko, nang hindi ko na inisip pa si Martina. Kailangan kong seryosohin ang pag-aaral ko, kung gusto kong matupad ang mga pangarap ko. Hindi naman porket nandyan na si Lucas, na handang mag-provide sa akin at kay Miko, ay aasa na lang ako sa kanya. Natapos ko nang ligpitin ang mga gamit ko, at saktong pagkalapag ko nun sa ibabaw ng study table ko, ay siya ring pagbukas ng pintuan ng kwarto. Napangiti ako at mabilis na sumalubong kay Lucas. How have you been, baby? Tanong niya, matapos ang mainit naming welcome kiss. Okay naman, kakatapos lang ng klase ko. Kumain ka na. Umiling si Lucas bago sumagot. Gusto kong kasabay ka syempre. Ngumiti ako at saka pumunta sa walk-in closet, para ikuha siya ng pamalit. Ang mga simpleng bagay lang na ito ang nagagawa ko para sa kanya, at masaya ako na hinahayaan niya lang ako. Nagpunta na kami sa dining hall sa ibaba, matapos na makapagpalit si Lucas ng damit. Habang kumakain ay napapansin kong panay ang tingin niya sa akin. Pwede mong sabihin, kung ano man yang gusto mong sabihin. Kumunat ang kanyang noo sa kaumiling. Wala. Ang ganda-ganda mo kasi. Hindi ako naniniwala, sabi ko sabay dila sa kanya. Ngunit bigla niyang hinila ang aking upuan palapit sa kanya, at saka ako hinawakan sa panga at kinuyumos ng halik. That's what you get for sticking out your tongue on me. Natawa ako dahil natawa din siya. Kung ganito rin ang parusa na matatanggap ko, aba okay lang. Did Martina contact or try to talk to you again, after the other night? Hindi naman, bakit? Curious kong tanong, bago ako samubo ng kanin. Wala naman, baka lang kasi ginulo ka na naman niya eh. Hindi naman na siya nagpakita pa sa akin. Why don't you stop working for a while? I mean, just for a while. Kasi mukhang hindi titigil ang babaeng iyon, at lagi kang guguluhin kaya nag-aalala ako para sa'yo. May point naman si Lucas, kaya lang ay ayaw kong huminto. Gusto ko na ang ginagawa ko sa ngayon, at masaya talaga ako, lalo at may mga bago na akong kaibigan sa katauhan nila Cecil at Benedict. Ano naman ang gagawin ko rito?
Nakakainip din namang magkulong lang sa kwarto pagkatapos ng klase ko. Pagdadahilan ko, uminom ako ng tubig bago ako nagpatuloy. Else pa, ang swerte ko na nga sa trabaho eh. Mabait ang amo ko pati na ang mga kasamahan ko. At kung si Martina rin lang ang iniisip mo, huwag ka nang mag-alala, dahil banned na siya sa restaurant. Nakalusot lang siya noong magkasama tayo na nagwala siya. Pero after nun ay naging mahigpit na si Sir Sandy. Kaya hindi na siya talaga makakapasok pa ng resto. Sana naman ay maunawaan ni Lucas iyon, dahil sa totoo lang ay mahal ko na rin ang trabaho ko. Kung yan ang gusto mo ay ikaw ang masusunod. Please don't take it against me, dahil ang kaligtasan mo lang ang gusto ko. Ayaw kong masaktan ka pang muli ng babaeng iyon. Ngumiti ako sa kanya, at saka nagpilit na maabot siya para halikan, at hinayaan naman niya ako. Huwag kang mag-alala, dahil inaalagaan din naman ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Isa pa, kagaya na rin ng sinabi ko na, hindi na makakapasok pa si Martina sa resto kahit kailan. At dito na po nagtatapos, ang 13 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.